Kapopoy, 1 minuto na makalipas ang ika-6 ng umaga. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalibukot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Suportado ng Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang i-regulate at posibleng patawan ng panibagong buwis ang mga online gaming platform. Ito ay kung may sapat na pag-aaral sa buwis na ipapataw, kahit daw po na ikadismaya ito ng mga operator at maawi sa underground ang kanilang operasyon. Sinabi ni PCO Undersecretary Claire Castro, ang panukala ng Department of Finance na buwisan ang online gaming ay para naman sa ikabubuti ng mga Pilipino. Dahil bati daw po ng Pangulo na marami ang nagugumon dito, naaadik at nalulubog sa utang dahil sa ganitong uri ng sugal. Sinabi ni Castro na pinag-aaralan na ng Pangulo ang kung makabubuti sa ekonomiya at maging sa interes ng taong bayan ang panukalang dagdag buwis sa online gaming. Gayun din ang posibleng ito'y tuluyan ng ipagbawal o kundi man ay higpitan, legal man o illegal ang mga ito. Isyu ng bayan, katotohanan, 2x2. Maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pale, maniwala ka. 2x2. Hataw ng husto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Umahabol si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday. Yuhuu! Kumusta po kayo? Yung mga kamag-anak ng mga lulong sa sugal? O kaya ikaw mismo? Ikaw ba ay lulong sa sugal? Ito man ay physical na sugalan o kaya ay online gaming? Ang laman po ng mga balita ngayon ay puro may kinalaman sa sugal, especially halimbawa ito pong banner story ng Philippine Daily Inquirer gaya po ng ating pambungad, Marcos heeding clamor against online gambling. Yan po ang headline ng Inquirer. Totoo naman kasi na napakarami na pong nalululong dito sa online gaming. At ito namang banner story ng The Philippine Star may kinalaman pa rin sa sugal. Supreme Court probes judge linked to missing sabongeros. Sa Manila Times naman, sabongero din. Ito, tingnan nyo, 15 policemen held in sabongero case. Yan daw po ay nasa custody ngayon ng PNP. Itong mga pulis na ito na ang pinakamataas na ranggo ay Teniente Colonel.
Lieutenant Colonel. Ang tindi naman po talaga, no? Hindi, ako, Mother, sasabihin ko sa'yo, meron akong first-hand information, personal knowledge tungkol sa nalulong sa sugal. Tauhan namin sa Katunyings. Sabi, nagulat na lang kami, bakit hindi na i-remit yung kita nung kumpanya? Weekend diba walang bangko ng weekend. Aba, pagtingin namin wala doon sa vault yung sales para sa weekend. Diyan sa Tagaytay. Yuel, yung Katunyings Tagaytay. Lunes na kasi yun kapag ka po weekend, dahil walang bangko, ilalagay muna sa vault ang sales. Kinalunisan no na i-deposito sa bangko. Katapat lang naman ng Katunyings, tatawid ka, nandun na yung bangko Nako. Kaya pala nung nagpa-audit kami, ba't wala itong halaga na to? 6 digits yung halaga no? Nako po, nanang ko po. Yung palang pinagtitiwalaan doon, nalulong sa online gaming. Online gaming, siyempre, pinaimbestiga namin, kinasuhan na terminate yung tao. Isa lang po yun. Meron din kaming isang empleyado dito naman sa, isa ko na, hindi ko na papangalanan. Pero ganun din, halos ganun din ang kwento, nagkalubog-lubog sa utang sa kapwa empleyado dahil po sa tinamaan ng magaling na tuwing magbe-break time, ang kinalolokohan ay ito pong online gaming. Hindi po illegal itong pinaglalaroan nila, yung nilalaro nila. Ito po illegal. Kaya nga malaking problema po natin ngayon sa lipunan, ang sugal. Kaya tama itong, babasahin ko nga lang sandali, ito pong pahayag. Masyadong malakas yung pagkakabukulat ko. Nasira na yata dyaryo. Ito pong pahayag ni Cardinal Pablo Virgilio David. Siya po ay isang obispo ng Caloocan at kasalukuyan pong Pangulo ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. Mabuti naman at kumibo ang simbahan dito, no? Narito po ang kanyang pahayag. Pakinggan po ninyo. Narito po. Andito lang kanina yun. Nanakawan yata tayo. Nawala ayun, nakita ko rin. Andito po. Sino? Sabi niya, Kumbachero. Wala si Kumbachero. Who needs to sneak into a high-end casino? Sino ang kailangan pang pumasok sa mamahaling casino when Kumbachero. When the casino has been brought, kung ang casino ay dinala na into every living room, dinala na sa bawat sala to no, yung living room sala yan every bedroom, silid tulugan, every child's pocket, sa bulsa ng mga bata, right there, doon mismo on the glowing screen of a smartphone. Yan po yung pahayag ni Cardinal Pablo Virgilio David. Isa pong katanungan na hindi na nangangailangan ng sagot. Ito po isang rhetorical question. Ano po, mga magulang at mga mahal. Totoo yung sinabi niya na to Ito pong tanong niya na to totoo. Hindi mo na kailangang mamasahe pa papunta sa hotel na may casino dahil pagbukas mo pa lang ng cellphone mo, ando na. Ida-download mo lang yung app. Ando na. Lahat ng klase ng ang tawag po nila laro. Laro lang. Pero ito po ay laro, pero sa totoo lang, sugal po yon. Gambling po yon, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay.
tuloy pa natin ang basa, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Ang sabi niya, ito daw pong mga celebrities and influencers are prostituting themselves for a fee. Ang mga influencers daw po at mga celebrity ay ginagamit ang kanilang sarili parang mga prostitute na may kapalit na bayad by promoting online gambling sa pamamagitan ng pagtataguyod o pagpopromote ng online gambling, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Sino po ang hindi nga ba mga e-wallet, di ba? Ano tawag doon na Yuel? Ano tawag doon? E-wallet. Ayan, tama. Kapag meron kang halimbawa GCash, ano? May GCash, yun yung pambayad mo, may pera. Hindi mo na kailangan ng Hindi mo na kailangan humingi pa sa nanay mo ng cash. Kapag meron kang e-wallet, doon na magbabayad. Ang dami na pong mga case studies po dyan Yung bang mga tipong naupo lang sandali, hawak yung cellphone, nabanggit ko na sa inyo yung sample kanina, yung iba mas matindi, nagpapatiwakal pa. Yung iba naisanla ang mga ari-arian na naipinundar na pinamuhunanan ng dugo at pawis ng kanilang mga magulang, at yung iba na may sila mismo nagpundar. Yung iba naman isusubo na lang, pambibili na lang ng pagkain, o kaya naman katulad nung isang nagsalita, siya daw ay umamin siya pampadede, pambili ng gatas ng anak niya. Pambili ng gatas ng anak niya, ipinansugal pa dahil sa hangaring magkaroon ng pera. Maaadi ka talaga dahil, hindi ba, padadamahin ka, mananalo ka, di ba? Mananalo ka, pananaluhin ka na 1 beses, 2 beses, 3 beses, hanggang matatalo ka, tapos sabi, hindi, nanalo nga ako nung unang 3 beses makakabawi ako, hanggang sa nalubog na ng nalubog. Magkano? 50 centavos ang minimum bet. Sasabihin, hindi, maliit lang naman Oo, may maliit, pero meron ding malaki. Yun ang minimum, pero yung maximum wala. Kung meron kang pera sa e-wallet mo, ayun, yari ka na. Ang tanong, pwede bang maglaro dyan yung bata? Sasabihin ng online e-game platform, hindi pwede. May nakakapaglaro ba? Oo, meron. Patay tayo dyan. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Paano po ang laki ng kinikita ng gobyerno dito? Paano naman yon? Ito pong kinikita ng gobyerno dito ay nagagamit sa mga mabubuting bagay. Nagagamit sa pagpapagawa ng mga eskwelahan. Nagagamit sa pagtulong sa mga nangangailangan. Hindi ba yun ay sapat ng dahilan para payagan na ang mga uri ng sugal na ito? Yan po ang isa sa mga pinakamalaking contention sa panukalang batas. May mga 3 na yata Si Senator Ping Lacson, si Senator Win Gatchalian, si Senator Mig Subiri ay naghain po ng panukalang batas na yung iba i-regulate, yung iba naman totally ipagbawal ang online gambling. Ang sabi po ng BIR sa unang quarter pa lang ng taong ito ay umabot na sa 47 billion ang naisampa, naiakyat sa kaban ng bayan mula po sa online gambling, Yuel, sa online casino. Hindi kasama yung online gambling pa lang, 47 billion pesos na, mga magulang. Kaya nga ang tanong kumikita po ang gobyerno 47 billion first quarter pa lang. Ito namang mga to, yung mga nagsusugal naman sinabihan na namin maging responsable sila. Hindi ba? Ang tanong ngayon diyan alin ba ang ating papanigan? Yung may pinapanik na pera, yung pakinabang, o yung pinsala? Yan po papasok ang
ang mga policy makers. Dapat po mayroong magagaling na mga policy makers. Pero tandaan po ninyo, kapag ka po sa kahit anong pulisiya na ginagawa ng gobyerno, especially kapag dumadaan sa Kongreso, woohoo! Woohoo! Ang House of Representatives man yan o Senado man yan, meron pong tinatawag na mga lobbyist. Ang mga lobbyist po ba ay makikipaghuntahan lang? Aba, hindi. Sa Amerika, ay legal po ang mga lobbyist. Kaya nga nasa lobby lagi yan eh. Ang tawag po dyan, mga lobbyist, dahil nasa lobby yan, naglilisaw yan. At alam mo ba, Mother, yung ibang mga lobbyist, at alam naman, nanonood naman kayo ng mga pelikula, ang ibang mga lobbyist, ang pinapadala dyan, mga sexy. Mga magagandang babae. Yung iba naman, magagandang lalaki. At yung iba naman, ang dala-dala ay maleta. Alam nyo ba kung ano laman ng maleta? Nako! Katakot-takot na kwarta. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, Magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, 2 por 2. 2 por 2. Tulad lang nitong isabong na to di ba? Nung araw pa, ilang taon na pong pinag-uusapan yung nawawalang mga sabungero. Ang totoo nun parang napagod tayo sa balita, no? Napagod tayo dahil sa wala namang development, nawawala yung mga sabungero, tapos nag-iiyak yung mga pamilya nila. Tapos nalaman natin, ba't ba may nawawalang sabungero? Kasi may mga sabungero daw na nagiging parte ng pandaraya sa sabong. May nagkwento sa akin isang magaling na sabungero Ang ginagawa daw ng iba dyan, kinakayas yung paa. Kinakayas yung paa nung manok. Tapos pagagalingin, so akala mo yung manok pwedeng tayaan to, mananalo to, no? Pagkatapos, sa forma lang pala, magaling. Pagka sultada na, ayun, panyonyopi pala tawag doon. Ayun na. Takbo na, nangangarayom na yung manok. Siyempre, nagagalit yung mga nagsisipusta. Dahil sa lumilitaw, may dayaan pala. At iba pa, marami pang iba. Pero hindi po yun dahilan para umabot sa Taal Lake ang mga nabiktima po nitong murder po ito murder. So ganun po katindi. Kasi po ang pinag-uusapan na dito, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay, ay yung isa pong mabigat na kasalanan na binabanggit po sa Biblia. Ano po yun? Ito po yung paghahangad sa bagay o mga bagay na hindi naman sa iyo. Ano tawag doon, Yuel? Greed. Kasakiman. Isip-isipin mo, kaya ka nagsusugal kasi gusto mo makuha yung bagay na hindi naman sa iyo. 'Di ba? Galit ang Diyos diyan sa sakim 'di ba? Kapag ka hinangad mo na yung bagay na hindi naman sa iyo, lalo pat hindi mo naman pinaghihirapan, nako, nanang ko po, may manganganak ng iba pang mga problema yan. Anyway, mamaya po ay susubukan nating makipag-usap sa may kinalaman, hindi naman involved, yung paano ko ba sasabihin na siguro tatanungin din siya, ano ba posisyon nyo dyan sa panukala na i-regulate o ipagbawal ng tuluyan ang online gambling. Yung isabong natigil na Well, ipinagbawal na, no? Ipinagbawal na isabong, pero ang totoo nun, tuloy-tuloy pa rin ang isabong. Nako! Alam na alam nung mga nagsusugal ng isabong. Oras po natin, Mr. Jelom Tang, Lakyam Jap Ithun, 6:21 ng umaga, ACS Balita. Susunod na! This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corp.
Ang maaasahan, ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa ulo ng ating ACS Balita, fiber backbone expansion at libreng Wi-Fi inilunsad ng Pangulong Bongbong Marcos sa Leyte. San Juanico Bridge, maaari nang madaanan ng light vehicles bago matapos ang 2025. DOJ, sisimula na ngayong linggo ang paghahanap sa mga nawawalang sabungero sa Taal Lake. COMELEC nag-issue ng Certificate of Finality sa proklamasyon ni Representative Abante. Pagawaan ng bala at baril sa Marikina, sumabog. 2 na ang patay. 19 anyos na estudyante natagpo ang patay sa septic tank sa Ilocos Sur matapos makipag-inuman sa mga kaibigan. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Sa ngalan ni Jerry Baha, ako po, Tina Nolasco. Ito po naman si Anthony Taberna at ito ang ACS Balita. ACS Good News. Opisyal lang inilunsad ang Phase 2 at 3 ng National Fiber Backbone Project ng Department of Information and Communications Technology sa Palo, Leyte. Pinangunahan ito ng Pangulong Marcos kasama si House Speaker Martin Romualdez, DICT Secretary Henry Aguda at iba pang national at local officials. Sa pamamagitan po ng National Fiber Backbone ay maaari pang mabawasan ang gastos sa mga telco at internet providers dahil may sarili ng infrastruktura ang bansa. Giit ng Pangulo, mas maraming Pinoy ang makakakonekta sa internet kung gagawin itong mas abot kaya. Tinatayang nasa 1.4 milyong Pilipino at higit 1,000 government offices ang makikinabang sa naturang proyekto sa lalawigan. Binawian na ng buhay ang isa sa 3 sugatan matapos ang isang pagsabog sa paggawaan ng mga bala at baril sa Marikina City. Ang mga biktima ay pawang trabahador ng Arms Corps Global Defense Incorporated na nasa Barangay Fortune. Ang nasabing biktima ay naputulan ng 2 kamay habang ang 2 sugatan ay nagtamo ng mga sugat sa katawan at mata. Naganap ang pagsabog bago mag-alas 3 ng hapon kahapon sa ammunition section ng Arms Corps. Sa paunang investigasyon ng Marikina City Police, isang kahon ng primer ang biglang sumabog habang hawak ito ng nasawing biktima. Ang primer ay kemikal o aparato na responsable sa pagsisimula ng pagsunog ng pulbura na siyang nagtutulak sa bala para pumutok at lumabas mula sa baril. Kaugnay ng balitang yan, hingi tayo ng update kay RH52 Edniel Parosa. Edniel? Kinumpirma sa DZH News ng Marikina City Police ngayong umaga na 2 na ang nasawi sa pagsabog sa loob ng Arms Corps Global Defense Incorporated sa Barangay Fortune, lungsod ng Marikina. Ayon kay Police Colonel Jeffrey Hernandez, epe ng pulis sa Marikina, talagutan din ng hininga pasado alas 8 kagabi ang 44 anyos na lalaking naputulan ng kamay sa insidente. Bago ito, bandang alas 5:15 ng hapon kahapon, naunang pumanaw ang 34 anyos na kapwa nito empleyadong tinamaan naman ng shrapnel sa dibdib. Samantala, inilipat naman sa Marikina Valley Hospital ang isa pa sa 3 biktimang unang isinugod sa may Amang Rodriguez. Tapos tamaan naman ito sa mata at nakaranas naman ng hirap sa pamdinig. Wala pa umanong lead ng pulisya dahil babalikan pa ngayong umagang ito ng Martes ang CCTV footage ng sumabog umanong paggawaan, partikular na sa primer na component sa paggawa ng bala. Pakinggan natin si Police Colonel Fernandez. Babalikan ngayong umaga yung CCTV footage kung makakuha kasi
kahapon sabi ng Arms Corps wala yung ID nila. At inig ni Police Colonel Fernandez sa panayam ng DZRH News, tiniyak naman ng Arms Corps ang tulong sa kanilang o sa pamilya ng kanilang mga empleyado at gayon din sa pakikipag-ugnayan sa Philippine National Police. Kasama na pagtiyak na sila ay sumusunod sa international standard at practices, partikular na sa kanilang negosyo. Ito sa Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Edniel, in the meantime, sarado ang Arms Corps, yung production. Hanggang kagabi, katuwing ay tuloy pa rin yung operasyon nitong Arms Corps at wala pa silang advice kung isasara itong paggawaan. Actually, ngayong umaga habang nag-uulat tayo, ay nasa daan pa tayo at susubukan nating silipin itong pinaka-operasyon ngayong morning. Pero wala pang abiso kung isasara in the meantime, Anthony. Dapat siguro kung hindi pa isinasara ng Arms Corps pansamantala while the investigation is ongoing, ang otoridad na ang mag-utos na isara to muna. Malalaman natin yan. Babalik din ngayon ng PNP at Bureau for Protection doon sa lugar para nga doon sa pagpapatuloy ng investigation. Kung matatandaan, Katunying, ay hindi ito yung unang beses na may nangyaring major incident dito sa same paggawaan sa parehong lugar dahil noong 2024 o last year, nag-report din tayo sa inyo dito sa 2x2 na mayroong ding explosion dyan sa may Arms Corps kung saan hindi mga empleyado yung mga biktima last year. May mga residente doon sa katabing lugar ang tinamaan o nakaranas ng sugat sapagkat tinamaan ng debris doon sa nangyaring pagsabog. Ayon ay ito, aalamin natin kung ano magiging implikasyon nito dahil katabi lamang nito, Katunying, ay residential area. May mga kantinan pa nga ito kainan sa tapat lamang ng pagawaan ng bala. At para naman natin kung anong magiging hatol dito ng Philippine National Police ngayong araw. Thank you. Balik sa inyo, Katunying. Thank you, RH52 Edniel Parrosa. Samantala, sa ibang balita, natukoy na ng DOJ ang lugar kung saan sinasabing itinapon at inilibing ang mga nawawalang sabungero. Dahil dito sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na sisimulan na ngayong linggo ang technical diving operation sa Taal Lake. Ayon kay Remulla, magsisilbing ground zero sa paghahanap ang palaisdaan ng isang pulis na kabilang sa suspect na tinukoy ng whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy. Gayunman, nilinaw ni Secretary Boying na hindi pa makakasama sa search and retrieval ang grupo mula sa Japan dahil nung nakaraang linggo lamang naipadala ang letter request. Samantala, madadaanan na ng mga van, bus at pribadong sasakyan ang San Juanico Bridge sa pagtatapos ng 2025. Ito ang tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kasabay ng paglulunsad ng National Fiber Backbone Phase 2 at 3 sa Palo Leyte kahapon. Ayon sa Pangulo, sa katapusan ng taon ay bubuksan na ang San Juanico Bridge para sa lahat ng mga sasakyang may bigat na hanggang 12 tonelada, maliban na lamang sa mga truck. Giit ni PBBM, may higit kalahating bilyong pisong pondo ang inilaan para i-restore ang load limit ng tulay sa 12 hanggang 15 metriko tonelada sa Disyembre. Kaugnay nito ay pinag-utos si PBBM sa Department of Public Works and Highways ang pagpapabilis sa retrofitting ng tulay para matapos ito sa lalong madaling panahon. Alas 6:37 na ng umaga, naimbag bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayo, gising na. Susunod! Tito Boy! Sa unang 3 taon ng Pangulong Bongbong Marcos, nakakailang trilyon na ba ang nauutang ng pamahalaan at saan to ginamit? Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Department of Health, huwag magpaloko sa vape at sigarilyo. RightMed, dahil gusto ng RightMed na gumaling kayo. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
Skilan. Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skilan. Lamang sa bisa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. Maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, mga kumbatsero? Ay, kantina, anong araw today? Today is Friday, Laundry Day Friday. Yahoo! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit at malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ay, Engineer Tony Nanggel. Tinatanong niyo ba kung magkano na ang nauutang ng Administrasyong Marcos? Ayon po sa Malacanang, mahigit 4 na trilyon na piso ang nautang ng Administrasyong Marcos sa nakalipas na 3 taon. Pero nilinaw na ginamit daw ito para sa development programs at sa mga hindi walang kabuluhang bagay. Ito ang giniit ni Palace Press Officer Claire Castro sa harap ng mga pagpuna hinggil sa lumolobong utang ng administrasyon. Ayon kay Castro, ang mga loan ng bansa ay napunta sa tinawag nitong growth-enhancing investment sa infrastruktura, edukasyon, agrikultura, kalusugan at social services. Paliwanag pa ni Castro, ang aid programs at sectoral support para sa mga magsasaka at mangingisda ay ilan lamang sa nararamdamang bunga ng responsableng pangungutang ng pamahalaan. Sa gitna ng lumalaking utang ng Pilipinas, tiniyak ni Castro na nananatiling sustainable at naaayon sa international standards ang kasalukuyang debt level ng bansa. Lumilitaw kasi kantina na ang Pilipinas ay iniwan nung umalis ang dating Pangulong Pinoy. Ang utang ng Pilipinas ay nasa 6 trillion. Mas mataas. Hindi, 6 trillion yung utang. Yung utang ng Pilipinas, 6 trillion. Nung natapos ang Pangulong Duterte, ang utang ng Pilipinas ay naging nadoble, mahigit 12 trillion. So parang ang sa panahon ng Pangulong Duterte, sa loob ng 6 na taon, nakapangutang siya ng mahigit 6 na trillion. 6 na trillion. Itong kasalukuyang administrasyon, sa first 3 years nito, nakaka-4 na trilyong mahigit na nauutang. Kaya ang tanong dito sa inyo ba dinadala yung mga pera na yan? Oo. Kaya dapat may magpaliwanag dito, hindi lang yung ganitong ka-general. Yung infrastructure. Di ba? Kailangan sabihin, saan ba napunta? Saka ang tanong pa siguro dun nagbabayad ba kayo ng utang? Ayun lang. Hindi, meron kasing mga tao, halimbawa tayo, di ba, kantina, minsan nangutang tayo. Nangutang tayo para matakpan natin yung utang natin. Mangungutang ulit. Mangungutang ka ulit. Oo, isa pa yun. Diba? Kaya nagkakadoble-doble. Ayun, yun mismo sinasabi natin. Kaya, ang tanong, magkano na ba ang nabayaran ng Administrasyong Marcos mula sa mga utang ng nakaraang administrasyon? Meron ba? Yun nga. Yan ang tanong natin. Dapat magpaliwanag kayong ganun para naiintindihan ng tao. Hindi ba kasabihin ng tao, utang lang kayo ng utang? Oo, at mamanahin ng susunod na henerasyon. Ayun, ganun lang na. Ang nangyayari dyan, dinidivide Halimbawa, 16 plus trillion ang utang divided by number of population, number of Filipinos. Ayun. Magkano ang babayaran? Ng bawat isa. Ayun, yun na yun. Minsan nagkakakumparahan pa na sabihin, mas mababa pa nga yung utang namin nung nakaraang administrasyon. Sa inyo, talaga, mas mataas. Talaga, ganun talaga ang buhay. 6:47 ng umaga. Samantala, poproklama na ngayong araw ng Commission on Election si Bienvenido Abante bilang duly elected congressman ng ika-6 na distrito ng Maynila. Ito ay makaraang maglabas ang COMELEC ng Certificate of Finality at Entry of Judgment sa diskwalifikasyon ni Joey Luis Uy dahil sa issue ng citizenship. Nakatakdang magpulong ang City Board of Canvassers mamayang 9:00 ng umaga para iproklama si Abante.
Ayon sa COMELEC, naging final at executory ang desisyon nitong pagbasura sa motion for reconsideration na inihain ni Uy laban sa resolusyon na nagpapawalang bisa sa kanyang COC matapos na hindi maglabas ng TRO ang Korte Suprema laban sa ruling sa loob ng 5 araw na reglementary period. Pwedeng makabili ng 20 pesos kada kilo ng bigas sa mga benepisyaryo ng Walang Gutom program gamit ang kanilang Electronic Benefit Transfer o EBT card. Ang kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, pwedeng gamitin ang EBT card sa pagbili ng mga pagkain mula sa mga kadiwa accredited retailers. Kabilang po sa mga pwedeng bilhin ay ang mga pagkaing may carbohydrates at protina gaya ng bigas at kamote. Patay na ng matagpuan ang 19 anyos na dalagita sa loob ng ginagawang septic tank ng isang itinatayong bahay sa Santa Maria, Ilocos Sur. Pinaniniwala ang aksidenteng nahulog ang biktima sa naturang septic tank matapos makipag-inuman sa kanyang mga kaibigan. Sa ngayon ay inaalam pa ng otoridad kung totoo bang nahulog o sadyang pinatay ang dalagita. Isinailalim na sa autopsy ang bangkay ng biktima para malaman ang dahilan ng kanyang pagkasawi. Nasa kustudiya naman ng pulisya ang 2 lalaking kanyang nakainuman bago mangyari ang insidente. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. At ito naman po si Tina Nolasco. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Hoy, abangan po ninyo ha. May mga kakausap po tayo. Naalala nyo po itong, ano ba to, Yuel? I-vinlog ba niya to? Yuel, i-vinlog ba to nung yung sumikat na, kwanto entrepreneur? Tapos yumaman. Tapos, ito yung nagmamalaki ng kanyang kayamanan, ano? Mainam naman. At siguro, nung tinanong siya ng SWS, kumusta ba buhay mo? Ito, umasenso ako. Mainam naman yun. Kesa naman sa ibang tao na kahit umunlad yung buhay, kumusta ba? Hirap ng buhay eh. Parang uutangan mo na uutangan. Pero itong taong to, ang pagkakaiba niya sa iba, siya umasenso, pinagmamalaki niya yon. Siguro, iniisip niya, yun ay makakakuha ng inspirasyon at maraming humahanga sa kanya. Kaya lang, sumobra. Yung kanyang mga ipinakikita sa video-video niya, sa social media account niya. Ano ginawa, Yuel? Nag-drive habang nagsya-cellphone, pinakita pa niya. Bawal yun eh. Bawal yan. Mamaya po. Abangan po nyo dahil ang LTO, sabi ng LTO, sumusobra ka na. Sumusobra ka na. Sabi ng LTO. Ayun, hindi lang inambaan ng LTO. Tinotoo ng LTO, ito pong lumabag sa anti-distracted driving law. Alamin po natin kung sino po siya mamaya sa pagbabalik po ng 2x2 pagkalipas ng 3 araw. Kumusta po kayo mga textmates, mga text partners, mga nanonood sa atin all over the world? Kumusta po ang mga taga Madrid, Spain? Pinsang June Alonso, maraming salamat sa pag-istima mo sa amin dyan. Kasama si Ate Jinky na nag-birthday nga pala no isang araw. Ate Jinky, happy birthday sa iyo. At thank you din sa inyong 3 mga anak, 2 hijos, si Carlo at saka si Cedric at saka unika iha na si Celeste Minet. Maganda morning sa mga taga France. Kuya Von Mark, maganda morning at sa iyong pamilya at kay ka Roger Sinamban. Maganda morning. Yung palang mga taga California Village, Barangay San Bartolome, Novaliches, lakasan nyo ng mga radyo nyo sapagkat andyan nag-iikot yung mamimigay ng pera. Mamimigay ng pera, dumayo ka pa sa California. California Village, ayan. Maganda morning sa ating mga taga-subaybay sa Mindoro. Birthday ni Mayor Elgin Malaluan.
At birthday din ngayon ni Ate Nini. Ate Nini, happy birthday po sa inyo. Naalala nyo po ba, napanood nyo po ba itong panoorin nga natin, Yuel, ready ba tayo dyan? Yung isang milyonaryo, mayaman na vlog, parang vlogger din siya, vlogger pero entrepreneur na yumaman sa kanyang negosyo. Kaya lang, ang ginawa pala nitong maman to, habang nagmamaneho ko sa kanya, meron kasing gano'n, yung mga mayayaman, sumasakay sa sports car. Parang yun yata ang palatandaan na sila ay mayaman, naka-sports car. Ito. Josh Mojica. Ayan, habang nagmamaneho siya. Naka-seatbelt naman sa EDSA. Naka-seatbelt naman sa EDSA. Tapos, siya nagmamaneho. Tapos, nagse-selfie siya. So, gamit-gamit niya selfie. Palingon-lingon siya habang siya ay medyo mabilis ni takbo niya. In fairness sa EDSA, hindi ma-traffic masyado. Nambihirang patis. Bata pa to pero umasenso sa buhay. Pero sabi ng LTO, kahit sino ka pa, total pinagmamayabang mo yung iyong kayamanan at pati yung kotse at ipinagyabang mo pa rin ang paglabag mo sa batas, yari ka! Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. Binabati pala natin ang happy 18th birthday. Uy, debu. Si Chailey Daclison. Daclison, happy birthday sa iyo. Ayun, wag ka muna mag-aasawa, 18 ka pa lang. Uy, may kakausapin tayo. Isang matikas na tao. Magandang morning kay Kuyang Arnel Verceles. Kuya Arnel, magandang morning. At kay Kuya Jerry Labasan, tama kayo, ang daming nalululong sa online gambling. Sa isabong. Anak ng bakang dalaga. Kausapin natin ang pinakabatang executive director sa kasaysayan ng LTO, si Attorney Greg Pua. Attorney Greg, magandang morning. Si Katonying po ito. Magandang morning po, Katonying, at magandang morning po sa lahat po na nakikinig sa inyo, especially po sa aking mga kababayan sa San Mateo, Isabela. Ayun, mga taga San Mateo, Isabela, naimbag gabigat po, apo. Naimbag na bigat siya po. Opo, Attorney Greg, talagang pinatulan nyo tong batang to, ha? Bakit ba hindi nyo siya pinalampas? Wala naman po tayong pinapalampas, Katonying. Basta po tayo ay napag-alaman po natin yung mga possible na nag-violate po ng ating traffic laws. Hindi naman po natin, sinusokos po natin agad yan at pinagpapaliwanag natin kung makikita natin kung anong violation nila at pinagpapaliwanag natin sila kung dapat ba silang magpatuloy pa na magkaroon ng pribilehiyo na magkaroon ng lisensya. Ito po ay pinadala nyo ng show cause order, pero in the meantime ay may sagot na ba tong batang to? Wala pa po, Katonying. Although there are statements circulating in the social media, pero as far as we are concerned, wala pa po itong sagot dahil ang hearing pa po nito, Katonying, ay sa July 10, 1:00 ng hapon. Oo. Pero hindi ba pwedeng magpalusot to? Hindi naman ako may hawak ng cellphone eh. Kitang-kita sa video, Katonying. Wala naman yun. Two-seater nga lang yata yung kanyang sasakyan, Katonying eh. Two-seater lang. So talagang siya yung nagsa-cellphone habang nagmamaneho sa EDSA. Actually, hindi lang siya ang pwedeng ma-aksidente dito. Pwede siya maka-aksidente ng iba, no? Opo. Tama po, Katonying. Kaya nga po yung ating pong batas na anti-distracted driving ay talagang pinipenalize po yung ganitong mga aksyon dahil nga it's not only distracting the driver pero it might cause road crash dun sa mga katabi po nila sa kalsada. Opo. Okay, sir, ano po ang parusa? Anong ginawa ng LTO dito po sa, baka akala kasi ng mga kababayan natin, wala naman na aksidente, nagyayabang lang naman
magaling siyang mag-cellphone habang nagmamaneho. Opo. Una po, hindi lang doon sa mga na-aksidente ang ating inaaksyonan. Lahat po nung nakikita natin na violation sa pagmamaneho. Nung inisyu po natin yung SOCOS, inalarm po natin ang lisensya nung driver. Na-determine po kasi natin yung driver, Katunying, dahil nga po pinost niya. So, page niya. So, nakita natin, tapos tinignan natin sa ating system, kamukha naman niya yung lisensyang lumabas. Kaya sinuspindi na rin po natin yung lisensya na yun. Dagdag po rito, inalarma po natin yung sasakyan dahil iba po ang registered owner ng sasakyan. Inalarma po natin para po magpaliwanag silang pareho. Yung driver tsaka yung registered owner sa July 10, 2025, 1:00 ng hapon. Sino may-ari nung sasakyan? Mr. Uy po, Katunying. So maaaring naibenta na dito sa batang to yung sasakyan, hindi pa lang natatransfer. May possibility ganun, ano? May possibility po, Katunying, but I don't want to preempt because ipaliwanag na lang po nila sa July 10. Ayun. Okay, ito'y isang example lang. Pero buti na lang at naalala uli natin tong anti-distracted driving law na to. Parang wala namang nagpapatupad nito. Marami ba kayo nahuhuli ng mga nagse-cellphone habang nagmamaneho? Meron po, Katunying, meron po tayong mga nahuhuli dyan, lalo na po sa mga NLEX, sa mga expressway. Pero bukod pa doon po, dito sa may mga highways natin, may mga nahuhuli rin po tayo. Lalo na po, marami pong pinapasa sa atin ang MMDA na kanilang nahuli ilang beses na. So, in addition to the fines and penalties na kanilang na binayaran po sa MMDA, on our part, we will determine naman po kung karapat-dapat pa bang magpatuloy na may lisensya itong taong ito. Opo. Sa ilalim po ng batas, ano ba ang parusa sa makakapag-commit ng ganyan pong pagkakamali? Opo. Under the law po, ang penalty po nito, ang first offense ay 5,000, second offense 10,000, third offense 15,000, tapos fourth offense 20,000, succeeding 20,000 po. Yun po yung yung fine and penalties. Yun naman pong pag-determine kung dapat ba siyang magpatuloy ng lisensya ay under our mandate naman po yan. Under 4136. We have the power to determine whether or not the person is a proper person to operate a motor vehicle. So pwede pa lang ito forever lang walang lisensya kung yun ang makikita ng yung magiging pasya ng LTO. Posible po, Katunying. Opo. Okay. Marami po akong nakakasabay na ito naman not to discriminate, ano? Pero yung pong mga nagmumotorsiklo na nag-aangkas, nag-grab at iba pa, na talaga namang habang nagmamaneho, nakatutok dun sa, siguro, malapit na niyang maihatid yung kasalukuyan niyang pasahero, meron nang nagme-message sa kanya, sumasagot pa nga Sumasagot pa, bagamat meron pong pinag-aangklahan ng kanyang cellphone, nakatingin naman siya dun sa, sumasagot pa nagme-message pa na gano'n hindi ba yun ay paglabag din sa ADA? Paglabag din po yan sa anti-distracted driving, Katunying. Oo. If pwede mo mabidyo minsan, send mo sa amin po. Opo. Sigurado, SOCOS po yan, magpapaliwanag po yung tao. Ako rin po, may nakakasabay pa ako minsan na sinasabayan ng YouTube, nanonood ng YouTube habang nagmamaneho. Pambihira. So, opo. Binidyo ko rin po, SOCOS din po natin yung nakita natin na na motor. Oo, kasi pwede naman silang hindi ba pwede naman yung tawag dito, yung AirPods, di ba? May mga ganon? Opo. Saka kung hindi kaya lang attorney, paano ba natin mareremedyohan yun? Yun nga ang hanap buhay nila unahan nga, kung sino yung unang di ba, yung kung angkas rider, tapos marami sila doon, nakita niya na siya pinakamalapit, kailangan niyang kausapin yun yun yung hanap buhay niya Paano ba natin mareremedyohan yung ganung sitwasyon? Opo, marami naman pong mga riders na sumusunod. Minsan po gumigilid po muna sila, tumitigil, tinatanong, kakausapin po yung kanilang customer sa babanda.
Tapos bago po sila pumunta doon sa lokasyon ng kanilang pasahero. Oo, ayun. Okay, so at least meron tayong paalala sa lahat po ng mga motorcycle riders, pati mga four-wheel drivers na buhay pa po itong Anti-Distracted Driving Act. Meron pa tayong mga batas na akala yata ng iba hindi na pinatutupad, yung Seatbelt Act, di ba? Yan. Kasi marami pong tinted po, heavily tinted po yung mga sasakyan, hindi nyo naman makikita. Opo. Yan po, yan seatbelt po, talagang pinagpapatupad pa po natin yan. Just last year po, Katunying, we were able to collect around almost 100 million because of the violation of seatbelt law. 100 million pesos? Opo. Oo. Total fines and penalties fines po na collected namin. Just last year alone, 2024? Opo. Oo. I just need to check po the exact number. Marami pa rin po nagva-violate sa ating 1999 na batas na seatbelt law. Opo, okay. Buti na lang, pinaalala rin ninyo yan. May mga batas tayo na hindi na... Dapat pala, wag na muna tayo maghalal ng mga mambabatas natin. Ang dami na nating batas eh. Okay. ibang bagay naman yan. Okay, isa na lang po, Attorney Greg. Meron po akong, I'm sure nakarating naman sa inyo to, ito pong isang aksidente a few months ago sa Pulangi, Albay. Yung tricycle, ito papanoorin po natin, may nagta-tricycle sa highway, nasa gitna itong tricycle po na to, may mga pasahero, may patay po dito, isa patay, dalawa sugatan, nasa gitna nung may sumusunod po sa kanya, ito pinapanood po namin yan, may sumusunod sa kanyang kotse, siguro binusinahan siya, hindi naman siya tumabi kagad, dumiretso yung kotse, gumilid yung tricycle, nabunggo siya, nabundol siya, tapos yung kasalubong na truck, sapol yung tricycle, may patay po dito. Okay, ang point po natin dito, luma na po itong balita, May 31 pa po ito Ano po ba talaga ang nakalagay sa batas pag ang pag-uusapan po yung mga tricycle sa highway? Opo, marami na pong mga paalala, memorandum circular ang LTO, DOTC at that time, and DILG. As early as 1992 po, meron pong nilabas na circular. Ang nakalagay po doon ay no tricycle should operate on national highways utilized by four-wheel vehicles greater than 4 tons and where normal speed exceeds 40 kph. Oo. Yun po yung pinagbawal po talaga pag national highway at allowed ang minimum normal speed ng takbo ng mga sasakyan ay 40 kph. Bawal po yung mga motorsiklo natin, mga tricycle natin. Pero ang exemption naman po dito, the Sangguniang Bayan or the Sangguniang Panglunsod may provide exception. There is no other alternative route. Katulad po natin, pareho tayong probinsyano, umuwi tayo sa Isabela, ako sa Nueva Ecija, dadaan ka ng Bulacan o kaya ay dadaan ka ng Nueva Vizcaya. I'm sure nakikita nyo itong mga tricycle na to. Pwede na nga sana kung talagang walang ibang madadaanan, kailangan lang dumaan sa highway, pero nasa gitna pa Oo. Opo, ang ganun po, pag pwede ang tricycle, dapat po nasa outermost part po sila ng ating mga daan, hindi po nasa gitna. At tama ka po, Katunying, yan po ang mahirap na problema na hindi masolve-solve sa ating mga national highway sa probinsya. Katulad po nung nabanggit nyo pong disgrasya, baliktad po ang nangyari. Yung kotse ang nag-overtake sa kanan, yung motorsiklo ang nasa gitna. Nung nagkabusina, gustong bumalik ng motorsiklo sa kanyang linya. Wala na po, nagka-disgrasya na. Yun po yung cause nung... Kasi nakikita mo naman natin ng tricycle Wala naman po siyang side mirror sa kanan. Nakakaliwa lang po yung kanyang side mirror. Tama po kayo doon. Ano ba pwede nating gawin dito? Wala ba kayo mga operation dyan? O baka naman pwedeng ulitin yung memorandum para sa mga LGU na strictly implement to? Kasi buhay po ito pag may na-aksidente, patay agad Opo. Just recently po, nung December 6, 2023 po, nag-issue po ang DILG ng reiteration ng mga reinforcement about tricycle. But tama po siguro, kailangan po naming tutukan ng husto. Makikipag-coordinate po kami
ulit sa DILG po para po ma-remind itong mga LGUs dahil within their yung mga national highway within their jurisdiction to strictly implement po yung ating ban sa tricycle. Maglagay po siguro ng mga, di ba may mga karatula naman, pwede naman maglagay ng karatula sa mga gilid ng kalsada na bawal ang tricycle dito sa highway. Tapos kung meron namang, sabi nyo nga, kung wala namang ibang alternatibong dadaanan, baka pwedeng tricycle sa gilid lang, outermost lane lang, hindi pwede dun sa gitna. Oo, tama po. Tama po, we will coordinate po sa mga sa DPWH also, so para sa mga national highway, tapos sa mga several LGUs po. Opo. Naman na baka pwede na sila. Meron naman pong iba. Meron naman pong ibang ganun, hindi lang talaga lahat. Opo, siguro maging maging uniform, buong Pilipinas naman ng LTO at buong Pilipinas naman may LGU. Kasi wala na, hindi na maibabalik ang buhay pag nawala. Hindi lang po sa aksidente, ang totoo po nun, bumabagal ang takbo ng mga sasakyan dahil po sa mga tricycle na to. At pagka binusinahan mo o kaya ay pinagbuksan mo ng bintana, sabi mo, boss, tabi ka, mumurahin ka pa. Mumura. Tama po. Ay, pambihira. So, talagang kailangan siguro ng gobyerno dito, strict enforcement ng batas. May batas naman at alituntunin para po sa kapakanan at kaligtasan ng ating mga kababayan. Attorney Greg Puwa, Executive Director LTO. Sir, maraming salamat. Pakikumusta na lang po kay ASEC Vigor Mendoza. Maraming salamat po, Katunying, at maraming salamat po sa lahat na nakikinig po sa inyo. Thank you! Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, 2 por 2! 2 por 2! Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras. Kapopoy, hoy, kantina, ikaw pala yan. 14 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baja. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, Pangulong Marcos bukas na buwisan ang online gaming. Ba't wala bang buwis to? Supreme Court nagkasa na rin ang investigasyon laban sa judge na fixer sa mga kaso ni Atong Ang. 15 pulis na isinasangkot na nasa restrictive custody na ng PNP. Katiting na rollback sa diesel, umarangkada na. Gasolina at kerosene may halos piso naman tapyas presyo. Mga pasaway na motorista sa ANCAP makatatanggap ng text notification mula sa MMDA. Viral Porsche driver pinatawan ng LTO ng 3 buwang preventive suspension. At 749 milyong halaga ng shabu natuklasan sa loob ng balikbayan boxes sa MICP. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Sa ngalan ni Jerry Baja, ako po, Tina Nolasco. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... Bago lang ang ating mga balita, mamigay muna tayo ng pera at ng regalo.
Alam mo Mukhang nasa naman, ibang bansa to ah. Oo, mula po sa California. Alam nyo, kami International na pala ang pamimigay ng papremyo. yes. Especially now that our peso is weakening. 56 ano yan, Yuel? 56 40 plus. Kano ba ang palitan? 56.60. 56.60 Per dollar. per dollar. Sherwin Alfaro is giving away $20. To the lucky winner. To the lucky winner. 56.61. Naku, huwag natin nahamon yan. May berde ba siya? Oo, malapit na. Sherwin, go, go, go! Yes, Anthony and Tina. We're live here in California. Where it looks like a devastating area right now. The very much poverty that we're experiencing in California. So that's California now, huh? California Village, yeah. Lots of garbage. California Village in downtown San Bartolome barangay in Novaliches. We found a very interesting eatery. Yeah, there's a very small eatery here, but they have a very strong radio. Abot tayo kayo dyan. Small eatery but very strong radio? Yeah, they have a very strong radio because the volume is in very high. Tama na. Tama na, Sherwin. Tama na. Ayoko na. Mag-nosebleed na si ating na winner. Good morning po. Good morning. You're from California or you're a Filipina? I'm a Filipina po. Filipina here in California. Kababayan. California Village. I'm here in California. Hello. English. Very good po. Very good na lang. Kinakabahan tuloy. Pambira. Napa-English tuloy ng biglaan. Ako interview sa ganda sa radyo. First time. Yeah, this is her first time because this is the first and initial and the last possibly. Winner. Magtagalog ka na. Magtagalog ka na, tama na. Dahil lahat po nakikinig ng DCRA. Opo. Araw-araw po ako nakikinig ng DCRA. At sino pa po rito mga announcer pag umaga? Siyempre, si Anthony Taberna at si Jerry Baha. Yun! Of course, Anthony Taberna and Jerry Baha. English talaga. Yung pala, ibig sabihin na, of course, siyempre. Now we understand. I'm having a very hard time talking to her because she's a California girl. If you're listening to DZRH, here's your gift. We have a very special gift to you. You've just won $20. Wow, $20. That's $20 in peso. Congratulations. Grocery gift from DZRH. With spam. Thank you very much. And since you're a California girl and you like to eat rice, you have the DZRH na imbag na bigas rice. Oh my God. Imported rice. You can make California rolls. Yes, ang dami naman ito. Thank you po. Ibang klase. She's overwhelmed right now. She can't define her emotions. She has having a seizure. Seizure? Bullshit. Magsisisa na sa saya. Nais mo na ng 1,000 pesos. Laging tumutong sa DZRH. Bakit your back is aching? No. Oh, what? You have a kidney problem. I'm just acting like this. She's acting like a Miss Universe. Miss Universe. Yeah. Miss California.
Ayos, thank you, Ateng, thank you. Congratulations! Tumataw sa pesos, lagi tumutok sa Diesel H. Mga kayo susunod ating winner sa Diesel H, Malakas Trauma. RH number 6, live from California Village, Sherwin Bataw Faro Diesel H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pangunahing balita. Abangan po nyo, makakausap natin si PAGCOR Chairman Altenco tungkol dito sa mga mungkahi na ipagbawal na ang online gaming. Oras po natin, 7:22 in the morning. Aking pondo na ipinapanhik po nito sa Kabanambayan na ayon po sa BIR sa first quarter lang ng taon ay nasa magkano, Yuel? 47 billion pesos ang buwis na nalikom dito ng gobyerno. Kausapin po natin si PAGCOR Chairman Altenco tungkol po dito. Mr. Chairman, magandang morning. Si Katunying po ito. Magandang umaga sa iyo, Katunying. Gayon din sa lahat ng nakikinig sa iyong programa. Opo. Ka, Jerry. Kung po, naglalakwatsa po. Okay. Magandang umaga sa iyo. Iniwanan ho ako mag-isa pero andyan naman daw kayo, ka-2 por 2 kuro po kayo. Okay, Mr. Chairman, may mga panukalang batas na po na isinampa po sa Senado. Yung isa ay tungkol, may kinalaman po sa paghigpit ng regulasyon. Yung isa naman tuluyan ng pagbabawal sa online gambling. Kayo po sa PAGCOR ang pangunahing naatasan para po mag-regulate o mag-suheto ng mga online gaming po na ito. Kayo po ang unang hihinga ng position paper. Meron na po ba kayong stand tungkol po dito? Tulad po ng nabanggit ko sa ilang programa, gayon din naman sa ilang nagtatanong sa akin, ang PAGCOR po ay gumagawa po ng stand sa pangkasalukuyan. At maliwanag po na kami sa PAGCOR ay naniniwala na better regulation ang dapat na gawin natin. Ano po? Ang tunay na kalaban, Katunying, hindi naman yung online gaming itself. Ang malaking problema, ang napakadaming illegal na mga operator sa online na hanggang ngayon ay malakas at pinapatronize ng ating mga kababayan. Sa ngayon, ang paniwala po namin sa mga datos na nakakalap namin ay siguro kalahati pa lang ang regulated sa merkado. At yung kalahati ay mga illegal na ang masama doon ay naghahanap buhay na nagmumula sa ibang bansa at tinatarget ang Filipinos. Mga gaano po karaming mga online gaming sites itong pinag-uusapan natin, yung illegal saka po yung legal, sabi niyo 50-50, parang gano'n? Ang unahin po natin ang regulated online gaming operators ngayon, meron lang pong 70. Hindi po dumadami doon. Ang amin pong namomonitor at katulong na po namin ang DICT at gayon din ang MTC, meron pong isang taon po yan, halos 7,000 po ang websites na aming 7,000? report na. Opo. Akala ko 50-50 lang nung pala 7,000. Hindi po, yung 7,000 po doon, yun po magsimula nung tayo ay nag-regulate ng tama, meron na pong 2 taon ang nakalilipas hanggang sa mga kasalukuyan. Yung pong 7,000 na iulat namin sa NTC at sa DICT ay bumaba na po siguro ngayon sa himigit kumulang 1,000 pa. Ang dami pa rin, napakadami pa rin yan. Napakarami. Kaya ang problema, Katunying, wala dun sa regulated market. Ang totoo, naproprotektahan ng maigi ang mga customer o yung mga gamers na naglalaro sa mga regulated or licensed operators. Ang talagang malaking problema, ang dami pong naglalaro ng online
doon sa mga unregulated o yung walang lisensya hanggang sa pangkasalukuyan. Sa araw-araw na lang po ang tinatanggap na sulat ng PAGCOR sa mga nagrereklamo, pag binasa po namin at amin tiningnan, ay 99% po roon ay problema sapagkat mga illegal yung pinaglalaroan nila. Kaya wala pong maitulong ang PAGCOR. Opo. Ang amin pong ginagawa talaga sa PAGCOR, 2 taon na nakalilipas hanggang sa pangkasalukuyan, ay we are properly regulating. Napakalakas po ng pagtaas ng growth ng online gaming. Ay at madalas po we recalibrate at kami po ay nagbabago ng aming mga regulasyon para po nang sa ganun ay maiayos namin ang mga pagkukulang namin. Opo, kaya lang go ahead. Ang nakapending po ngayon na bill sa Senado at sa House of Representatives ay tama po kayo tungkol sa striktong regulasyon na I believe ay inyo pong sinusuportahan. Subalit, meron din pong panukala na total ban on all forms of online gambling. Ito po yung kay Senator Mig Zubiri, at sa House naman yung final ni Congressman Valeriano, full ban on online gambling including e-sabong. Doon po sa total ban, ano po ang stand niyo po doon? Well, ang stand po ng PAGCOR ay hindi po total ban. Mas lalo po sa paniwala po namin, mas lalong gugulo pagka po total ban sapagkat kahit ayaw natin, tuloy-tuloy po ang mangyayari niyan maski sabihin nyo ng may total ban because of the advances in technology ay hindi po mapigil talaga itong paggamit through the internet pagka ito total ban nyo po yan, imbis na ating maregulahan para po magkaroon ng mas may proteksyon ang mga manlalaro. Ang mangyayari po niyan ay hindi na po natin regulated, totally banned, tuloy din po yung illegal na pagpapahanap buhay ng mga illegal na mga operators, wala pong proteksyon yung ating mga player o manlalaro. Bukod pa doon, gusto ko pong ipaalam, hindi naman sa pera lang ang pinag-uusapan, pero napakalaki po ng ating kinita sa PAGCOR nung nakaraang taon, 2024, dahil nga po nare-regulahan po natin ng tama ang industriya sa pangkasalukuyan. Bigyan nyo nga kami ng ideya, magkano po ba ang naipanhik sa PAGCOR ng regulated gambling, online gambling? For online gaming, imigit kumulang po halos 50 bilyong pesos in 2024. At sa nakikita po namin na trend, maaari pong sumampa ito ng mga another 20 to 25% ang growth. So maaari pong sa taong ito ay halos po siguro mga 60 to 65 billion. Ito po yung diretso sa PAGCOR to, this is on top of the taxes na nakukolekta po ng BIR? Opo, bukod po yung taxes ng BIR, bukod po yung employment na generated natin, alam niyo naman, nung as of December 31, 2024, marami sa ating kababayan ay nawalan ng trabaho noong in-implement po natin yung total ban sa POGO. So marami po dito sa ating mga kababayang Filipino, I would like to emphasize Filipino, ang nalipat dito naman sa mga online gaming companies. Hinigit kumulang po nasa sa mga directly hired, meron na pong mahigit 30,000 yung sa pangkasalukuyan. Hindi pa po natin binibilang dyan yung ancillary businesses. Nandiyan ang mga driver, gwardiya, messenger, mga kumikita sa mga restaurants dahil kumakain ng mga yan at yung pong paikot ng kanilang mga kinikitang sweldo. Kaya po, ang maliwanag dito, ang cost benefit, mas maayos. Ang gusto ko lang po sanang maipaliwanag ay
if it is properly regulated, malaki po ang tulong ng online gaming industry sa ating bansa at sa atin ding mga kababayan. Pero ano po ba, okay, pag-usapan natin yung regulasyon. Ano po bang klaseng regulasyon kung hihigpitan pa ang naiisip po ninyo na dapat na gawin ng pamahalaan, ng PAGCOR specifically? Okay, una po, alam nyo, sabi ko nga kanina, napakabilis po ng naging trajectory ng growth ng online gaming na wala namang masamang sabihin that it is also time to pause and review. Ano po? Ang mga unang-una pong ginagawa na nitong mga nakaraang buwan at magkakaroon na nga ng anunsyo sa susunod na linggo, PAGCOR is now coordinating with the Ad Standards Council. Actually, Katunying, ikaw ang unang nakadinig nito at hindi sa mga nakikinig sa iyong programa. Doon po ay i-regulate na po ng Ad Standards Council lahat itong mga outdoor billboards na nakikita natin sa pangkasalukuyan. Napansin po namin, bigla ding naglabasan at sulputan ng napakalalaking mga billboard all over the different places. Ano po? Ngayon, katulong po ng Ad Standards Council, maglalabas na po tayo ng mga regulasyon tungkol sa mga outdoor advertising. Gayon din po yung sa primetime TV kung saan minumungkahi po ng PAGCOR sa Ad Standards Council at gayon din naman sa aming mga licenses na during prime time ay hindi na pwedeng mag-advertise. Para nang sa ganun, hindi yung nasa prime time, puro nakikita mo na lang yung mga legally operating companies na nag-advertise. Isa po yan sa palagay ko yung malaking bagay at makikita at mararamdaman kagad ng ating mga kababayan. So, isummarize nga natin yon. So, yung pong mga billboard, meaning yung mga outdoor advertising, ay gusto ninyong dumaan sa Ad Standard Council. Ba't hindi ba kasama sa ASC ngayon yan? Di ba meron naman? Hindi po. Kaya po ang ASC ay minumungkahi rin na maging pang-anim na rin ito na requirement na industriya. Apparently, nandiyan ang industriya ng gatas, industriya ng alcohol, industriya ng tobacco and whatever. So, ito po ay minumungkahi namin sa Ad Standards Council at tinanggap na po nila. Ito pong online gaming industry ay makasama na dun sa pang-anim nila na dapat maregulahan at mamonitor. At ibawal ang advertisement sa prime time show sa television? Well, una muna sa billboard dapat siguro at napansin mo naman Katunying, kaliwat kanan na lang may billboard. Opo, sa mga expressway lalo na. Yes, expressway sa malalaking corner ng EDSA, marami po. Yung po ay atin ang pagbawalan at i-restrict na lang natin yung site. Pangalawa, sa primetime TV, Katunying, ito'y ngayon ko inanunsyo, bawal na rin mag-add doon sa primetime TV, lalo na doon sa mga programang balita, halimbawa sa primetime TV, lagyan na natin ng window kung saan bawal pong mag-advertise. Okay, yung pong mga celebrities saka mga influencers, sila po ngayon ang nata-target ng mga matitinding bashing at sabihin na nating trolling. Hindi ba nyo naisip na ipagbawal na rin na ang mga yon? Katunying, kasama po sa discussion yan with the Ad Standards Council. At sila siguro pag-aaralan yan at maglalabas din ng kung anumang desisyon tungkol sa bagay na yan. Ayoko po silang pangunahan. Yan po ang doon sa Ad Standards Council. Pangalawa po, ang PAGCOR ay matagal nang nakikipag-ugnayan at nakikipag-usap sa isang kilalang foundation. Yung pong Seagull's Flock Foundation na makatulong para po doon sa aayos or pakikipag-usap doon sa mga addicted sa gambling. Ano po?
Yung Seagulls Flock Foundation ay isa sa pinakamahusay pagdating sa gambling addiction. So, nakikipag-ugnayan po kami sa kanila at ang totoo pinag-aaralan na nilang i-set up ang pagkakaroon ng isang 24/7 hotline kung saan ang isang gambler o manunugal ay maaring tumawag at himingi ng tulong, ng advice. Kailangan po yan. Tulad ng mga sa ibang bansa, may Alcoholics Anonymous, mayroon pong gambler addiction line, maglalagay na rin po tayo niyan dito sa Pilipinas. 24/7 po yon at dedicated na, trained na po sila at nakakaintindi kung ano ang mga payong maipagkakaloob nila. Meron din po silang ina-accredit ngayon ng mga rehabilitation centers. Para kung sakali ikaw ay lulun na at ikaw ay gustong pumasok sa ganito, yun po ngayon ang mga pinag-uusapan namin. This is on the responsible gaming aspect. Opo. Opo. Pagdating naman po sa regulasyon, dito po naman sa regulasyon, pinag-aaralan na rin po natin, tama ba't maganda yung kay Senator Win Gatchalian na proposal na tingnan yung betting limit. Na hindi basta na lang 200, 100 piso, 50 piso, pwede ka nang makikita. So ang gusto ni Senator Win, minimum cash in 10,000 10,000. Yun po pag-aaralan. Hindi ko naman sa sinasabing, but sa akin naman, medyo mataas po yun. Pero sumasang-ayon po ako kay Senator Gatchalian na regulasyon ang kailangan. Kaya pag-aaralan po natin kung magkano po ba ang dapat talagang magkaroon ng minimum deposit. Noong una pong dumating ako sa PAGCOR, meron ang lahat po ng mga casino ng PAGCOR operated, 200 piso po yung minimum bet. Na nakita ko na hindi karapat-dapat because you're attracting the low-level Filipinos. So pagka ang nakikita nyo, pag tinaasan yung minimum cash in para po sa taya, ay madi-discourage yung mga kababayan nating maliliit na sumali. Baka imbis na ma-discourage, maghanap ng mauutangan yun. Hindi naman po siguro. Dahil kung atin pong susundin, kung magkakaroon ng regulasyon, maaaring nakautang siya ng una o pangalawang pagkakataon. Pero sa pangatlong pagkakataon ay mahihirapan na siyang umutang. Ngayon, meron na rin katunying na gusto ko ibalita. Binabanggit ko na itong late last year, early this year. Marami na pong AI-powered tools na inaalok ngayon ang mga software developers kung saan meron na pong self-exclusion. Ano po? Ibig sabihin kung ikaw ay lulong na pwede mong pindutin ang isang buton para himinto ka. At pangalawa, meron ng tinatawag na cooling off period na AI-powered software kung saan pag na-monitor ng software na ikaw ay malaki ang natatalo kaysa sa napapanalo, suspendido ka kagad. Matik na yun. Matik. Hindi ka na, tapos magkakaroon ng tinatawag na cooling off period. Mahaba pa lang usapan to, Mr. Chairman. Kaya lang meron na akong dalawang maliit na bagay na gustong i-touch po dito. Yung pong mga e-wallets po, no? Katulad halimbawa, diretsuhin ko na GCash, yung Maya, makakadiretso yung mga bata po nakaka-access nakakapagsugal. Hindi sabihin na natin na mayroon naman limit, kailangan hindi pwede minor, kaya lang sa totoong buhay nagagawan po ng paraan yan Ano ba ang pwede? Opo. Mahalaga po ngayon talaga at yan naging usapan na namin ng mga payment solutions provider talagang yung KYC po or know your customer dapat ma-implement natin maigi talaga yan. Sa batas po at ang sinusunod ng PAGCOR sa pangkasalukuyan, Katunying, 21 and above lang ang dapat makapagsugal. So, pero hindi po nangyayari yun sa totoong buhay.
Palagay ko po, mas hindi nangyayari yung katunying dito sa mga online operators na hindi rehistrado. Na illegal kanyo. Yes. Na illegal. Okay. Gustong dalin yan. Na doon sa mga illegal, wala po sila ng mga KYC. Wala po silang mga sinusunod na regulasyon dyan. Doon po nakapapasok yung nakararaming mga kabataan below 21. Diniliwanag ko po, ang edad po na pwedeng magsugal sa mga PAGCOR licensees ay 21 years old. Opo. Okay, last question ko po. Sa illegal, sa illegal, emphasize ko, they do not implement these policies. Doon po nasisira ang industriya, Katunying. Naiintindihan po natin. Pero, Chairman, ito po ay sobrang, sabi ko nga sa intro kanina, ang Pangulo mismo ay makikinig daw po sa clamor. May clamor na po ngayon. Clamor not only against illegal online gaming but also kasama na po dito wala nang dinidistinguish pati po legal o kaya license online gaming po correct. Ang sitwasyon niyo po ngayon, nandiyan po yung binanggit yung cost benefit analysis. Pero hindi po nawawala yung malaking pinsala sa buhay, sa pamilya, sa pamumuhay at mismong nagreresulta pa kung magkaminsan sa pagkawala ng buhay dahil po sa pagkalulong sa illegal sa online gaming. Sabi po ni Cardinal David, dati pupunta ka pa sa casino sa hotel, sa casino. Ngayon, nandun ka sa loob ng pamamahay mo, makapagsusugal ka. Gamit mo lang ang smartphone mo. Ano po ang siguro ano ba ang pwede niyong sabihin sa ating mga kababayan para po masabing hindi, wag niyo tapusin to. Gagawa namin ng paraan yung mga social cost na yan ng online gaming. Well, una, Katunying, ang aking pinakikiusap at yun nga ang sinasabi ko, adjustments will have to be made. Hindi naman perfecto ang PAGCOR, Ang pakiusap ko po talaga ay lahat ng naghahangad na makapagsugal, for example, ay mangyaring ang i-patronize nyo lamang ay yung mga legal. Sapagkat marami pong mga regulasyon na pangkasalukuyan na naglilimit na talaga sa mga manlalaro, lalong-lalo na yung kabataan. So ang mahalaga po siguro talaga, ang tingnan din natin yung mga illegal. Kasi malaki pong problema, Katunying, at ito'y sinasabi ko sa umagang ito sa programa mo at sa iyong personal. Malaki po talaga magiging problema sa aming paniwala, hindi lang po sa akin, pero marami po ng pag-aaral ang nagsasabing pag hindi po naregulahan ito at basta lang isinara, mas malaki pong problema ang haharapin ng ating mga kababayan. Opo, at least ang lahat po ng mga malalaking bansa sa buong mundo ay meron na pong online gaming at talagang regulation. Dahil nga sa advances of the internet technology, ang hirap po talaga nating makontrol yan. Opo. At babanggitin ko na, nakita nyo naman, tuloy din yung mga ibang pinahinto ng mga sugal dito sa atin. Isabong, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy, pero nawala na po ng kita ang gobyerno. Dahil sa illegal, sa mga... Dahil tuloy po yung illegal. Opo. Ito po, Katunying, because of the advances of technology, uulitin ko, I am not justifying, but realidad po ito, magpapatuloy po ito. Mas lalo pong maargabyado ang ating mga kababayan dahil nawawalan sila ng proteksyon. Opo. Nandiyan po ang maraming bansa, ang US, Canada, Mexico, halimbawa, Brazil, o yung mga sa United Kingdom, Italy, marami pong imbis na ito'y
ipaban ng husto, they are now enforcing stricter regulations because they know, alam po nila, hindi po mapipigil ito. Yes, sir. Okay, maraming salamat po and I'm sure nakarating po sa kinaukulan kung ano mo po yung stand na ito ng PAGCOR, na ang pagkakaintindi ko, pagkakanguya ko, ang sinasabi niyo, ang total ban ay will only encourage the proliferation of illegal online gaming sites. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Magandang umaga po sa inyo. Sa pagkakataon, Katunying, mabuhay ka. Mabuhay po kayo. Din ang mga nakikinig sa iyong programa. Salamat po. Thank you po. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Oras po natin, 7 minuto bago mag alas 8. Magbabalik po ako bukas.